the sequence to seven, 12, ah, 17, dot. Go! Sige. Find the sum of the first 200 terms of the sequence 2, 7, 12. Okay. Maganda rito kung naabutan mo yung kanina, yung number 2. Kasi yung tuturo ko, pinatunayan, nandun na sa number 2. Na, tuturo ko sa inyo. Yung umabot kanina ng number 2, swerte. Kasi yung tuturo ko ngayon is magagawa natin siya. Okay, kahit mental math lang, no? Maganda rito, kung alam mo yung formula, mas okay, 'di ba? Ayun talaga yung the best. Kung hindi mo alam yung formula, anong gagawin mo? No? Dito mo malalaman talaga yung mga magagaling talaga na students, no? Paano kung hindi mo memorize? Anong gagawin mo? Sige, pag may 5 nagsagot, sasagutan na natin. Find the sum of the first 200 terms of the sequence 2, 7, 12, 17. 997. Okay. 100 times 999. Ayun, meron. Dalawa sila. Ang galing, ah. Okay, 5 na nagsagot, no? Okay na. Testingin muna natin yung formula. No, formula muna. Meron tayong dalawa, shortcut tsaka yung normal. Ay, yung normal muna. No, mga normals. No, mga normies muna tayo. Normies na solution, no? Okay, so first 200, papalitan mo 'yon. 'Di ba ang formula natin diyan yung n over 2 times 2a, the first term, plus n minus 1 d, no? So, testingin natin, S200 is equal to, eto, palitan mo ng 200. Tapos ito naman, 2, tapos first term, 2 times 2. First term mo yan, ha? Ito first term mo. Kasi ibig sabihin ng a sub 1 first term. Plus, ilan sila? 200. Tama ba? 200? Yes. 200 minus 1. Tapos, itong d mo, yung d, makikita mo dito, 5. Diba? So, palitan mo yan siya, 5. Okay? Ngayon, magiging 100. Tapos, ito naman, magiging, ilan yan? 4. Plus, ano tong 200? 199 times 5. No? Times 5. Okay? Burahin ko na yung problem natin, no? Para makapag-solve ako. Okay? Ngayon, ilan na yon? Bali, 199 plus times 5, magiging, ilan yan? 0, ay, hindi, sorry, 5, 4, 9, 45, 4, magiging 9. 99, no? Tama, 100, tapos 4 plus 1, sorry, 995, magiging 100 times 1999, magiging 99900. Very good, no? Ito yung sagot. Ayan yung normal na solution. Paano kung nakalimutan mo yung formula? Na problema yon. Sige. Gagawin natin ng walang formula. Okay? Gagamitin natin ng walang formula, no? Pero madali lang siya. Ano nga yun? First ano yun? 200 terms. Tapos, 2, 7, 12, dot. Okay. Testingin natin, no? First 200 terms, tapos 2, ganyan. Okay. Ang una natin gagawin, hahanapin natin yung 200 term. Okay? Yung 200 term. Ano yung 200 term natin? Sige nga. Ano yung 200 term natin? Gagamitin natin yung ginawa natin kanina. Naalala nyo? Ito, naalala nyo yung kanina, yung mga umabot ng number 2 kanina, yung nandito na. Ito gagawin mo, di ba? First term mo, ilalagay mo rito.
plus. Di ba, naalala mo yon? 200 terms yan. Minaminusan natin ng isa, di ba? Minaminusan natin ng isa. Magiging 199. Tapos, anong difference nila? Anong difference nila? 5. Minumultiply natin, di ba? O, magiging 2 plus, ilan yung kanina nung minultiply natin to? 995, di ba? Tapos magiging 997. Okay? Ngayon, yung madali na yung gagamitin natin na formula. Yung kanina na. Yung ganito, oh, yung n over 2 plus yung first term plus last term. Nagigets na ba kung ano yung gusto kong ituro sa inyo dito? Okay? Andito ka na ngayon, di ba? Gagamitin mo na to. O, ilan yung terms na meron ka? 200. Tapos, divide mo sa 2. First term mo is 2. Plus, yung last term mo is 997. Mapupunta ka rin doon sa may 999 equals 99900. Okay? So, kung hindi mo alam yung formula, gagamitin mo yung pagkuha ng last term. Utakan lang yun, no? Nakalimutan mo eh. Lagi ko nakakalimutan dati yun. So, gagamitan natin siya ng utak, no? Kukunin mo yung last term, tsaka mo to gagamitin, yung madaling formula. No? Madali talaga yung merong, very good, Sir Kaito, no? Kukunin muna yung last term, tsaka mo gagamitin ito. Kung sakaling nakalimutan mo yung formula. Ay, gets ba? Gets ba? Mamaya, pag meron pa tayong na-encounter na ganon, gagamitin ulit natin, ha? Okay? Let's proceed to number 7. Saan po galing yung 2? Yun yung first term. Yung first term yung 2. Ito. First term yan, first term. A sub 1. Ito rin, A sub 1. Wala tayong calculator dito, Sir Christian, no? Wala naman kaming calculator sa CSE, eh. Pati sa UPCAT. Na? Sa engineering meron. Ay, parang nasagutan na to kanina. Naulit. Ulit. Wala yan, wala. Naulit yan. Sorry. The sum of the first 15. Ito pala. No? The sum of the first 15 terms on an arithmetic sequence is 330. If the first term is 2, what is the common difference? Ngayon, pag sum yan, sabi nga pipili ka, no? Ano sagot? Pipili ka sa dalawang formula. Okay? Pagsama ng arithmetic sequence or arithmetic series. Ano ang gagamitin mo sa dalawang formula? Kailangan matatandaan mo siya. Wala. Uy, dalawa sabay, ah. Galing, ah. Sige, pag 5 nagsagot, sagutan na natin, na. Okay? Yung mas mahaba. Okay, very good. So, dahil wala yung last term, walang last term. Walang last term. Okay, gagamitin natin ito. Plus n minus 1. Advice ko talaga, memorize nyo to. Ay, hindi nag-notif. Sinakto ko nga kasi may turo ako bukas sa CBRC, no? Okay? 15 terms daw. No? So, gagamitin mo ito, papalitan mo yung SN ng 15. No? Tapos ito, 15 din, no? Higin 2. Ano first term mo daw? 2. Edi 2 times yung first term mo daw, 2. No? Plus, ilan sila? Ilan sila? 15. Ay, pwede ko na palang palitan to ng 333. Sorry.
Okay? Pwede ko na pala itong palitan ng 333, no? Para ma-onti yung ating space. Okay, ilang terms sila? 15. Okay? Difference mo daw, yun yung hinahanap, no? Okay? So, itong 2 na to, pwede kong ilipat doon, no? Pwede kong i-multiply doon yung dito. Okay, yes, sa CS ito, no? Pwede rin to sa mga asset, yung mga, bago na ngayon kasi asset na, tapos na-upcut, ano? Ano sir ka ito? Mahirap ba? Sa perspective mo, ano ang, ano natin? D. Ano ang lagay? Anong ganong exam? Ito, pwede kong i-distribute, pwede ko rin i-divide na lang muna ng 15, no? Para mawala yung 15. Maka-cancel to, maka-cancel. Ito, pag dinivide ko ng 15 yan, pwede kong ganituhin. Ilang 15 makuha ko sa 60? 4. Multiply mo, magiging 60 yon. 60, magiging 44. No? So, 660 divided by 15, magiging 44. Okay? So, 44 is equal to 4 plus 14D. Lipat ko to doon. Okay? Magiging 44 minus 4 equals 14D. Magiging 40 equals, ba't hindi masakto? Divide ko sa 14, divide ko sa 14. Ito, magiging ilan yan? 14 divided by 40. Dalawa. Magiging 28, magiging 12.0. Magiging, nasa ilan yan? 2 point, ano sagot natin? Kagabi sir, nagturo ka sa amin, kaya pala sabi ko, pamilya kasi, napanood po kita kagabi. Oo. Ako yan, yung nagturo kagabi sa inyo sa ano. May majorship kayo ngayon kay ma'am ano kay ma'am LJ May pasok kayo Tama ba? Ilan to? 2 something, tama ba? 14, tsaka ito. 247. Ay, tapos na. Nakita ko kasi nag-my day si ano. Okay? Ano tinuro niya? Ito si ma'am. Ay, tapos na. Dito pala yung mga, ano natin, what majorship, no? Follow ko na si ma'am. Okay? So, yung sagot natin 2.7, hindi sakto. Tama ba? Ano sabi dito? Holy Mother. Hindi ko nga alam ba't ako nag-file ng CSE. Assessment and Evaluation? Ayan ang tinuturo ni ma'am? Assessment and Evaluation? Hindi majorship ba? Ang tinuro ni ma'am? Number 9. Hindi mathematics ang tinuro ni ma'am LJ? Assessment of learning ba yan? If the third term of arithmetic sequence is 20 and the eighth term is 45, what is the... Yung math is basic understanding lang mga junior high. Assessment in mathematics. Oh. Nakita kasi nag-ID, sabi ko, uy, siya mo pala ngayon Kaya sabi ko kagabi, baka hindi na ako yung D. Baka hindi na ako yung bukas, no? Which is ngayon, no? Kasi, ano lang ako dun siningit lang ako dun kagabi kasi walang magtuturo, no? Kaya ako nakapasok dun kagabi. Okay? C? Magkakaiba. Bakit CD yan? Okay, let's answer this one. Okay. If the third term of the arithmetic sequence is 20 and the eighth term is 45, what is the common difference? Meron po yung midpoint 2/3 and 2/5. Sir, merong nagulat ako ganun. Oo, ganun talaga yung halo-halo kasi yan From madali to mahirap yan, ano? Yung upcut. Tingnan natin dito. Pagka ganito given sa'yo, third term, tapos eighth term, ang gagawin mo dyan, i-assume mo, ito yung first term. No? Gawin mo, ito yung first term. Kunyari lang, i-assume natin na first term. Pang ilang term to? Pang ilang term yan? Sige nga.
Tanong ko muna. Ganito kasi technique dyan, no? Gagawin mo tong first term, eto gagawin mo tong pang ilang term? Fifth o sixth? Sixth term. No? Sixth term ba yan? Mabilangin natin. No? Para hindi tayo malito. Third. Ano sunod? Fourth. Tapos fifth. 1, 2, 3, 6, 7, tsaka 8. Pang 6th term, di ba? Kasi, ilan ba nilakad niyan? Dalawa. Na? So, parang gagawin mo ito, magiging first, ito naman magiging 6th term. Na? Magiging ganun siya. Ganun yung pag-atake natin dyan sa problem na yan, no? Okay, ngayon gagamitin natin yung formula natin. Ang formula natin, a sub n equals a sub 1 plus n minus 1 b. No? Ano daw yung third term mo na ngayon ay first term na? 20. Lagay mo dyan, 20. Parang ano nang hinahanap natin na term? Ito pala. Yung magiging last term natin, which is yung huli, is 45. Di ba? Plus, dito, kaya ko ginanito yan, no? Kaya ko ginawa ito para makita natin kung ilang terms sila dito, para hindi kayo malito, no? Para hindi kayo malito, no? Kung 6 yan, edi lalagyan mo dyan 6. D yun yung hinahanap. Transpose mo to dyan, magiging 45 minus 20 is equal to 5. 5 na yan, di ba? Magiging 5 plus D. Magiging 25. Magiging 5D. 5 D is equal to 5. Okay? So, ganoon lang siya kadali. No? Bakit mo pang ginawa to, sir? Para hindi ka malito. No? Para hindi ka malito. Kasi ito lang yung gagamitin mo dyan. No? Dito ka malilito dyan. Dito marami nagkakamali. Okay? Huwag niyo kakalimutan yan, ha? Ginagawa natin to. Ginagawa natin first term to. Ginagawa natin tong sixth term. Yes! Possible, no? Possible. Kasi maraming sequence, no? Sa CSE. Very good. Ang sagot natin, letter D. Okay? Next. Tama ba di sagot? Ba't parang nagulat ang mga tao? Di ba o si? Ba't sisagot nyo? Sisagot nyo, ah. Si nga pala, si pala. Si pala, sorry. Kala ko letter D. Okay? Dito. Ito, yung kanina, yung mga umabot ng mga parang nasimula, may technique tayo. Nasa mga hindi umabot, mag-stick lang kayo, tuturo ko yung technique. No? Yung mga hindi umabot kanina doon sa may bandang unahan, yung may technique tayong tinuro, napaka-basic lang. No? Okay, testing muna natin yung formula. Ito yung ginagamit natin na formula, a sub 1 plus n minus 1d. Okay? Ano daw yung hinahanap natin? Pang ilan? Pang 25. So, gagawin mo 25 ito. Ano yung first term mo? 100. No? Plus, ilan sila nyan? Kung 25, edi 25 yung ilalagay mong number nila. No? Tapos, ano yung d mo? Yung pagitan nila. Observe mo muna, no? Kasama dyan yung sa solution yung pag-observe kung ano yung difference, no? Base sa difference dyan, ang pinagkaiba niyan is minaminusan ng 3. Minaminusan ng 3. Ibig sabihin, yung D mo, ano ba yung D? Common difference mo is equal to negative 3. Okay? So, negative 3 yan, ha? Pag yung sequence mo bumababa, negative yung difference mo. Pag umaangat, positive. This time, bumababa, kaya negative. Very good, ma'am. Ano, no? Okay? A25 equals 100 tapos plus 25 times negative 3. Magiging 100. 24 pala, sorry. Hindi na minus 1. Magiging, ilan to? 24.
magiging 24 times 3 magiging 2. 1 magiging 72. Tama ba? 72. Negative 72. Ngayon, pag i-add mo sa integers yan, negative tsaka positive, ibig ma-minus mo, kaya magiging 28. Sino mas malaki? Si 100 o si 72? Si 100. Kaya magiging negative, positive yung sign. Okay, 28. Si 100. Very good, Clyde. Not po ba one common difference? No. Ang 1/3 is mga ganyan. Ano yan siya? Geometric, no? Geometric sequence. Okay. Tuturo ko yung shortcut. Ganito lang yung shortcut. Ayan, very good, no? Gusto kayong ganyan, no? Magturuan kayo dyan sa comment section, no? Very good dyan. No? Paano po naging 72? Pinag-minus natin, no? Kumbaga, ganito yun, no? 100 plus negative 72. Yung shortcut kanina natin, yung kanina, no? Gagawin mo, ima-minus mo yan siya kasi hindi pareho yung sign. Ima-minus mo. No, magiging, yung numbers lang muna, i-minus mo. O, diba? Borrow yan, magiging 10, magiging 10, ito magiging 9 na lang. Magiging 2, magiging 2, 28. Ngayon, ito positive, ito negative. Sino mas malaking number? Si 100. Kaya siya masusunod yung sign. Positive. Okay, ito na yung shortcut, no? Okay, yung shortcut na tuturo natin, ito na, no? Tingnan nyo mabuti. Wala pa tayo dun sa infinite. Baka bukas na lang yan kung meron akong time. Kasi may turo ako bukas sa CBRC Manila. Baka hindi umabot. Pero yan, may formula. Sige, bigyan nyo. Ito si ano. Si Sir Buti nagbigay Sir Rizal, no? Yan, may formula, ha? Ito gagawin nyo. Ganito lang formula natin. Tingnan nyo. Yung shortcut natin, ito na, makinig. Diba 25th yung hinahanap? Diba 25th? Ang gagawin mo dyan, kasi walang calcu dito, no? Walang calcu tayong ginagamit, no? Kasi nga sabi natin, para to sa upcut, para to sa asset, walang mga calcu yan, eh. Para to sa CSE, na malapit na sa linggo. Tama ba linggo? Ano ba linggo? August 10, no? So, walang calcu nun, walang calcu sa CSE, no? Okay. Ngayon, ang gagawin mo dyan, isusulat mo, eto diba 25th? Minusan mo agad siya ng isa, magiging 24 na lang. Tapos, ito times mo sa negative 3. No? Tapos, yung first term mo, ano yung first term mo? 100. Susulat mo yan dito. Okay? So, magiging ilan yan? Magiging 72 negative. Tapos, yung 100. Okay? Tinuro ko to kanina, no? Aray. Magiging positive 28 pa rin yung sagot. Okay? So, ganyan lang siya, no? Okay? Bakit may A1 times A raised to N minus 1 formula, sir? Same lang ba yun? Bakit naging negative 3 yung ano? Kasi tinan nyo tong ano natin. Tinan nyo tong sequence natin. I-observe nyo yung sequence. Ayun yung unang-unang ginagawa, no? From 100, naging 97 ka. No? Tapos naging 94. No? So, mangyayari dyan, bumababa ka. No? Pag bumababa ka, ibig sabihin yung sequence mo is nababawasan. No? Nababawasan ka ng ilan? 3. Parang minaminusan mo ng 3. Minaminusan mo ng 3. Itong minaminus mo na to, yan yung D mo. Okay? Nagets ba? Okay? Huwag kayong mag-alala. Uulitin naman natin yun. Anong tawag sa D? Common difference. D is the common difference, no? Difference. Yes. Yan. Very good, Sir Kaido. Thank you. Yan. Ito naman yan. Okay? Sa mga hindi umabot kanina, meron naman yan, ano? Ayan, no? Recorded natin, i-upload ko to be uploaded by tomorrow. Hindi ko alam, eh. Basta i-upload natin, no? Recorded, nandiyan lahat. Tsaka yung mga full tutorial nandiyan. Recorded, tsaka yung mga full tutorial nandito. Yes. Yes, madali lang po yan. Yan, madali lang siya. Ito naman, dito yung ating mga reels. And dito ako mag-ano ng mga worksheet nyo, no? Dito sa FB. Hanapin nyo lang din, Sir Tokwa. Puro Sir Tokwa lang yan. Na-scan yan. Pwede nyo scan. Dahil negative siya.
Baka bukas, kung sakali, kung magagawan ko ng parang, pero baka madaling araw na yun kasi pagod na ako niyan eh. Alas 5 ako alis ng Manila, baka kawi ako dito mga 8 na, no? Dito naman tayo nagla-live, no? Okay? So, pwede nyo i-follow yan and doon yung mga recorded natin. Okay? Ano oras tayo nagla-live? Usually 9 p.m., 10 p.m., 11 p.m., or 12 p.m., or 1 a.m. yung start, no? I-follow nyo lang para mag-notify kung live tayo, no? Tama ba? Tama ba? Ano tawag doon? Nag-notify sa inyo. Uy, thank you po. Unexpected sir or ma'am, no? Thank you po, fried chicken. Thank you po. Uy, sarap naman nun. Pa-fried chicken nga ako bukas. Yun ang lunch ko sa Manila eh. Okay? Paano naman po pag ang A sub 1 po ang nawawala? I-input mo lang doon. Mag-teach ka pa ba sa majorship? Wala pa akong schedule eh. Depende. Pag nire-request ako sa majorship, yan, tinatawagan lang naman ako dyan. Pag tinawagan ako, lagi ako dyan umuho. Pag math majorship. Pag bet nyo ako maging sa math majorship, yan, i-ano nyo lang. Magsasabi lang kayo doon sa RA. Gusto namin si ganyan. Hoy, si hello. Si ano pangalan nito? Si basta si kapatid nga ni Pinky Ganda, no? Okay? Basahin natin. Uy, Sir Guago, good evening. Long time na siya. Or lagi ka nandiyan pero hindi ka nag-chat. Okay, sabi na dito, which value is not part of the sequence? Alin daw dito? Medyo mahirap, tama ba? Medyo mahirap. Ngayon lang na timing yan. Kasi late na masyado nung nakaraan eh. Sobrang dami kasing ginagawa, no? Kaya tayo makapag not part, no? Okay? Gawin natin to, dinan nyo. Paano natin malalaman? Kung sakaling ganyan at nahihirapan kayo, umiikot na naman matik mo. Nag-iba na. Tinan nyo. Ganito yun, ibig sabihin dyan, isulat mo yung buong sequence, no? Sulat mo yung buong sequence. Ilan ba yan? 5. Alam yan? 22. Tapos 27, 32, 37, 42. Ano sunod? 47, 52. Tapos inalagdagan ko lang ng 5, dinalagdagan ko lang ng 5. 57, 62, 67, 72. Ngayon, tingnan natin kung nandyan ba yung mga yan. 42. Check. Ay, di hindi siya kasama kasi mali siya yung nut eh. No? Pag mga ganito, bilugan nyo yung nut, no? Nut. Ba't ko dinom yan? Bibilugan nga eh. Bibilugan nyo ha, bibilugan. Ayun o, bilugan siya. Nut. 57. Andun din. Okay, 62. Ay, very good, sir, kahit ano. Ang galing nga. Okay. 62, guys. Ngayon, 67. No? Andyan din siya. So, lahat sila kasama. No? Lahat sila kasama. Ibig sabihin, walang sagot na. Yung letter E, yung sagot natin. Very good naman, letter E. Ngayon, paano mo yan gagawin? Wala lahat. Huwag yung pansin pag namamali yung given na bonus. Kasi, yung gumagawa niyan, hindi ko naman pwede sisihin, di ba? Andiyan na yan eh. Hindi ko naman pwede sisihin yung gumagawa niya, mapapagalitan pa ako. Paano i-solve pag nawawala yung A sub 1? May quiz po kasi kami tomorrow. Pag nawawala yung A sub 1, gagamitin mo lang yung formula. Hindi ako pwede magreklamo kung ito na yung nakalagay dyan, no? Mamaya magalit, di ba? Okay, ganito yan. Ito gagawin yan, no? Piliin mo, pag wala E. Anong pipiliin mo pag wala E? Anong pipiliin niya? Sige, walang E. Kayo na lang pipili. Decision nyo na yun. Para na kayo dyan. Pag decision nyo na yun na. Kung wala dyan, nasa sa inyo na yun. Pero advice ko, hindi kayo nagsasagot ng E. No? Wala nagsasagot ng E.
sa mga exam. Power of C, power of A. Kanya-kanyang trip na to, no? Sa inyo na yun. No? Hindi ko nakasalanan. Lalayo ko lang yung sarili ko sa kapahamakan, no? Tingin ko diya. Sige, kanya-kanya na, no? Okay, ganito yun. Kahit ano kasi bonus naman. Ngayon, paano kunyari ayaw mong i-listing? Anong gagawin mo? Paano natin malalaman? Leave it blank as the proctor? Wala na kayo dyan, no? Ganito na lang. Tanong ko na lang. Kung sakaling hindi natin ili-listing kagaya ng ginawa ko, yung sinulat ko lahat, no? Pero ako gagawin ko listing na lang, no? Kasi kung hindi, ganito gagawin mo dyan. Tingnan mo yung common difference mo. Common difference mo is 5, tama ba? Common difference mo 5. 5. Ngayon, pwede mo rin naman siya tingnan. Makikita mo naman eh. Ano yung mga yung mga nasa sequence mo? May 2, may mga 2, tapos may 7. Isa pa doon, pag gumamit ka ng formula, gamitin mo yung formula. May yung komplikado, no? Ito yung komplikadong part. Pag mga pang mga math geek, no? Ito mga gagamitin mo to, pampahaba to, hindi ko advisable to, pero ipapakita ko lang sa iyo, ito yung isa sa mga solution, no? Makikita mo diyan dapat na yung difference mo, kunyari ilagay natin to 42. Let's say lang ha, ilagay natin yung 42. Lagay mo diyan 42. Tapos first term mo 2. Ngayon, teka, difference mo 5. Ay, wag na, lalayo eh. Baka mamali, 42. Wag na, okay na pala yun. wag na, baka mamali pa eh. Wag na. Tama ba? Tutuloy ko, baka mamali eh. Kasi pag tinuloy ko yun, 42 sagot, mali yan. Wag na. Okay na yun. Alamin nyo na lang, no? Hulaan nyo na lang. Wag na. Ayan. Ay, iba na lang. Baka ma-issue pa yan. Pag whole number yung n. Pag whole number yung n, yung pala oh. Tama eh, nasa isip ko eh. Pag may remainder, hindi siya part. Ayun yung nasa isip ko eh. Ibig sabihin, nandun siya, di ba? Subtract yung choices. Pag may first, dapat yung divisible by d. Dapat, ayun, tama ngayon. Sabi rin ni Sir or Ma'am Bibata. Mangyayari doon, ibig sabihin, pag yung n mo is whole number or integer, hindi siya integer. Positive integer. Ibig sabihin, yung n ko, natural numbers po yung n. Very good, no? Pwede siya, no? Kaso mahaba, wag na, magkamali. Nasa isip ko na yun kanina eh. Ito, anong sagot? The sum of the first n terms of an arithmetic sequence is given by, ayusin natin yung given. Sn. Sino nga yung pinapanood mo kagabi, Sir Pao? Gusto ko sanang itanong sa'yo eh. Mukhang maganda yung pinapanood mo kagabi ah. Tapos na size problem, no? Nandun na. Ano daw sagot natin? Sino yung pinapanood mo kagabi, Sir Pao? Kasi kanina, pag hindi ako nagla-live, nanonood din ako sa TikTok live eh. Sino yung pinapanood mo kagabi? Maganda yung pinapanood mo kagabi ah. Ginanta mo sa akin, di ba? Ano mga alam? Dito ako dito sa cellphone. Ayana Misola. Sino yan? Hanap search ko yan. Ayana. Okay? Mamaya naka-live di siguro yan, ano? Okay, let's answer this one. Anong sagot? Walang sagot? SI 2 and 10. Ganito lang yan, no? Pag sinabi natin the sum of the first n terms, no? Ito yun, no? Is given by n times 3n minus 1. Okay? Ngayon, ito lang ang meaning niyan, no? Ito lang ang meaning niyan. Ang meaning lang niyan ay ano lang, may papansin. Okay. Pansin ka na. Okay ka na. Okay? Ang meaning lang nito is kunyari, papalitan mo ng S of 1 mo. Ibig sabihin ng S of 1, ano siya? Ano tawag dito? Tawag dito? Geometric mean naman. Wala pa tayo. Puro lang to. Sino? Tanggal mo po yung dumaan. Sino yan? Uy, wala akong kasama dito. Kakatawa ko kayo dyan, ha?
Ako lang mag-isa rito sa taas. Okay? Papalitan mo yan ng 1, edi magiging 1 na rin yan. No? Tapos palitan mo rin ng 1. Ako lang mag-isa rito. Ang oras na ba? 10 pa lang. Hindi, kaya pa yan. Tutulog na tayo ng alas 3 di ba? Hindi na ako ganun takot dyan. Magiging, bali daw yung sum nung first term mo, kung lalagay mo dyan 1, magiging 1 times 3 minus 1, magiging 2. Ngayon, para makuha natin yung, what is the second term? Gagawin mo, ito, yan ay sum ng first term. Siya rin yung first term, di ba? Di ba siya rin yung first term? O, yung second term naman, ilalagay mo, sub, di ba? Papalitan mo lang yan siya ng ganyan. Lagay mo rito, sub 2. Ibig sabihin, sum ng dalawa. Or ng dalawang term. Ano yun? 2 times 3 times 2 minus 1 magiging 2 times, ano to? 6 minus 1 magiging 2 times 5 equals 10. No? Ngayon, ito yung sum ng first term mo, ito rin yung first term mo. Ito naman, sum ng two terms. O yung ngayon, yung gagawin mo dyan, ima-minus mo. 10 minus 2, magiging 8. Ibig sabihin, ito yung second term mo. Walang sagot ulit, no? Sagot dyan is E, letter 8, no? Okay? Paano nakuha yun? May sum of all. Oo. Ito kasi yung given na formula. Ito yung given na formula, sum yan. Pag nilagyan mo ng 1, sum yan ng unang isang term, no? Ayan, ito nakuha natin, 2. Itong 10 na to, sum ng 2 terms. So, ang gagawin mo dyan, ipagmaminus mo yung sum ng second term at saka itong first term para makuha mo yung second term. Ibig sabihin, ang dyan is, ang first term mo is 2, yung second term mo is 8. Nagigets ba? Wala na, binlock ko na sir kahit ito. Binlock ko na yan siya. Okay? Nagigets ba kung bakit 2 tsaka 8 yung first and second term natin? Hello, nagigets ba? Yan, very good. Common difference po yung 2. Hindi. Ito yung una nating nakuha na 2. Ito yung unang term. Tapos ito yung unang term. Kasi nakuha natin siya dito. Ano ba yung nakuha natin na to? Ito yung sum nung unang term. O edi first term din yan, 'di ba? Ngayon, yung second term or yung sum ng two terms is 10. No? Hindi pa ito yung second term. Kasi sum to nung dalawang term. Ano ba yung dalawang term mo? Ima-minus mo na lang muna. No, ito nga yan, si 2 tsaka si 8. Okay? Ganon siya. If a sequence is the first term of 8 and the common difference of 0, what kind of sequence is this? Anong kind daw ng sequence? Wala pala akong tubig na dala. Anong kind daw ng sequence yan? Is it increasing, decreasing, constant, or geometric? Very good, no? Nakita ko naman ang sagot doon is constant, no? Very good. Constant, check. Increasing, alam ko wala namang ganyan sequence, pero yung sequence na yung masakaling increasing man, ibig sabihin niya, umaakit ka ng ganyan, di ba? Pag decreasing naman, mula sa 100, kunyari magiging 90, magiging 80. Constant, yan, hindi gumagalaw. Ulit-ulit lang yan, no? Si 8 ka lang yan, forever. Geometric, ito naman yung may minumultiply ka, no? Kunyari, 3, 6, tapos 12, 24. Meron kang times 2, times 2, times 2. Common ratio, very good, no? Yan, common ratio. Dito, may common difference ka. Pwede rin yan doon sa dalawa. Magkaiba. Magkaiba. Okay, arithmetic is a sub n equals a plus a1. Ito arithmetic. A1 plus n minus 1d. Ito naman geometric.
a sub n equals a sub 1 tapos yung r raised to n minus 1. Okay? So, ito siya. Ito yung geometric. Ito arithmetic. Okay? Next. The sum of the first 10 terms of an sequence, paano daw yan? Sum. Kanina, yung mga hindi nakaabot doon, may formula. Meron tayong dalawa dyan, na 2, 3, 5 arithmetic series a sub n